What's up guys? Welcome back for another video. Ngayon, pupunta tayo ng Sibuyan Romblon gamit ang ating motor. Bali, ang gagawin natin dito, itatawid natin yung motor papuntang Romblon. So, bali, papunta kami ngayon ng Lucena sa Quezon Province. And sa Dalahican Port kami sasakay ng Roro papuntang Sibuyan. So, let's go! Sige natin kung gaano kadumi yung Binidyo mo ba? dumi ng Metro Manila. Sige. Quezon. Metro Manila. Nalangap niya lang. Ayan, so makikita nyo, nag-stop over kami kasi ngalay na yung mga pet namin, and then makikita nyo sobrang dumi ng hangin na pumapalo sa mga mukha namin. Ayan, so makikita nyo yan dyan. At syempre, pagkatapos natin mag-stop over, balik na ulit tayo sa kalsada. Kung makikita nyo, sunod-sunod yung truck dito sa lane na to, kaya medyo alanganin. Pero since nakita namin na safe naman mag-overtake, so tinake advantage na namin yung pag-overtake. Around 9:20 AM, I think, nandito na kami sa Dalahican Port. So, dito tayo ngayon sasakay patawid papuntang Romblon. Pagdating pa lang sa unang counter or gate na papasukan nyo, may babayaran na kayo dyan. Tapos, I think mga nasa 50 or 60 pesos para makuha nyo yung blue ticket. So, importante yan kasi papakita nyo yan later on pagsakay ng barko. Tapos, syempre, i-inform nyo din yung counter or yung guard doon na dadalhin nyo yung motor sa pagtawid nyo papuntang Romblon or kung saan man kayo pupunta. Grabe yung init dito, promise. Kasi tanghali na to, tapos syempre, wala naman kaming masyadong masisilungan. So, ang laking ginhawa nung nakarating na kami sa port para kahit pa paano makapagpahinga na kami after. Guess what pala, no? First time namin ito na tumawid papuntang Romblon na may dalang motor. So, bali wala kaming idea pa kung paano yung process and all. Pero, ayun, kinapaan namin talaga siya. Bago pala kami bumiyahe, nag-research ako. Kasi yung mga nakikita ko kasi sa Google, sa internet, sa TikTok, hindi siya ganun ka-informative. Kaya medyo nahirapan din ako. B! May isa sa taas. And finally, kung makikita nyo, ayan, papasok na tayo sa Roro. Kasi kanina nag-aantay kami ng ilang oras din bago kami pasakayin. Kasi nga, kailangan pa ding papasukin muna yung ibang sasakyan, yung truck, bago kami. Kasi parang meron ata silang chine-check na timbang or ewan ko, I'm not pretty sure. You have your seat, sir? Yes. Okay. Perfect. Hindi na ako nakapag-video after neto kasi dumiretso na kami sa higaan namin. Bali, yung kinuha namin ticket is may kasama ng bunk bed na nasa 900 pesos and then nagbayad din kami ng 30 pesos sa terminal fee. Sa motor naman, 3,800 pesos pero kasama na doon yung ticket ni rider. Iba yung presyo ni ride. 6:38 AM in the morning, kagigising lang namin neto, and guess what, gutom na kami. Kumain kami neto after, and then nagpunta kami sa upper deck ng barko para mag-sightseeing, and ang gaganda ng tanawin. Maya-maya, lalapag na kami sa Sibuyan, pero bago kami lumapag sa Sibuyan, dadaong muna yung Roro sa Romblon, kasi may mga bababa din doon at may mga sasakay. At syempre, day 2 na rin to ng biyahe namin. Ito ay February 17. Birthday ko. Bali, ang plano ko talaga is umuwi ng Romblon, magmotor lang, and magpunta sa kung saan.
Ang daming saan? Ayan, sila mama, sila papa. Kasama ko yung family ko umuwi ng Romblon. Bali, ang ginawa nila is nagbus sila papuntang Lucena tapos kami nagmotor. Kung mapapansin nyo, wala rin kami masyadong bitbit na mga gamit or bag and everything. Kasi pinadala na namin siya bago kami umuwi para pagdating namin doon, nandun na yung mga gamit and wala na kami masyadong bitbitin. And sa part na to, chinek na nung guard or hiningi nung guard yung blue ticket kasama na nung ticket para makalabas na kami sa mismong port. And around magna 9 AM na to, nakarating na kami sa Sibuyan. Ngayon, babiyahe pa ulit kami na 1 oras papunta sa bahay namin. Ayan, ang saya ko lang kasi kasama ko sila mama tapos yung mga kaibigan ko kasi niyaya ko talaga sila na umuwi ng Romblon kasi gusto ko talaga dalhin yung motor doon and mamasyal muna para mag-unwind, ganon. Pizza delivery rider pala ang atake natin dito, di ba? Nadala pa natin sa Sibuyan yan. Galing pa yan ng Lucena. Bali, ang ginawa pala din namin dito, pagkadating namin sa Dalahican Port, nagpunta kami ng gasolinahan para magpagas or magpa-full tank. Para pagdating dito sa Sibuyan, biyahe-biyahe na lang, ganon. Tapos syempre, hindi nawala yung food trip. Kailangan namin magbaon ng kung ano man yung meron dun sa makikita namin sa Lucena kasi iba wala dito sa Sibuyan kasi nga probinsya to. Oh, diba? Palong-palo tayo dito, no? Kasi may rough road. Rides talaga akong rides. Ayan, may nakasabayan din pala kaming puting van. So, dyan pala nakasakay sila mama, no? Tapos nauna pa silang makauwi kasi nga syempre kami wala kaming bubong. So, kailangan namin mag-stop over kasi dahil ang init talaga dahil. Tapos, inom-inom ng tubig, ganon. Sila kasi dire-diretso na biyahe nila. So, walang problema. And then kami, syempre, umihinto kami minsan para uminom ng tubig, magsilong, or magpahinga ng saglit. Tapos syempre, nag-video din. O, diba? Grabe, kasi 1 hour yung nakalagay sa Waze na biyahe. Pag sinabi kasing 1 hour talaga dito, talagang 1 hour yung biyahe mo. Pero kasi pag nasa Manila ka, pag 1 hour, kasama na yung traffic. Dito talagang 1 hour, dire-diretso. 4:09 PM. Galing kami ng bayan nito kasi kinuha namin yung gamit namin. Kararating lang, kasabayan namin. Nakatating kami sa bahay ng mga 10 AM, nagpahinga, nag-lunch, and then after nun, pumunta kami sa bayan para kunin yung mga gamit. Pumunta kami ng Pantalan para kausapin yung sasakyan namin papuntang isla. And kung makikita nyo, ayun yung gamit namin, no, napakadami. And then after nyan, umuwi na kami. 7 AM, nandito na tayo ngayon sa Cresta de Gallo o Isla de Gallo ng Sibuyan Island. Bumiyahe kami dito ng 6:30 AM at nakarating kami ng mga alas 7 ng umaga. Nag-rent kami ng bangka na nasa 3,500 pesos. Good for 10 to 15 persons na yon. Grabe, napakaganda pa rin talaga ng isla na to. Actually, pangatlong punta ko na to and masusundan pa rin to. Kasi ito talaga yung isla na gustong-gusto kong puntahan kahit paulit-ulit pa. 7:43 AM, pagkalapag natin ng mga gamit, kainan na agad kasi grabe nagutom kami. Yung biyahe namin hindi ganun kaganda kasi mahalom, nahilo kami lahat. And syempre nagpahinga, tapos ayan, nagutom na. After niya, nagpasyal-pasyal naman kami kasama ko yung mga kaibigan ko. Kaso medyo umaambon pa rin yan, pero syempre tuloy pa rin yung laban. Pagkatapos maglakad-lakad, nagbihis na kami kasi magsiswimming na. So, syempre yung suot natin kanina, hindi yun pang swimming kasi ayaw natin mangitim. Nagpalit kami ng rash guard, yung may long sleeve para hindi tayo mangitim. Todo sunscreen din kami dyan kasi grabe yung init. Tapos nagpahinga kami muna, tapos after nyan, maliligo na kami. Naglalakad lang eh. Hi. Joe, hello. At ayan na nga po, nandito na tayo sa dagat. O, nagsiswimming na tayo. Sabi ko kumaway sila, ayaw na kumaway.
yan, syempre, sa video muna ako. Maya-maya magdadive na din ako niyan, te. First contender. Oh, ayan na. Perfect! Ang galing. Second contender. Oh, diba? Pak, sino ka dyan, te? Diyos ko, akala mo napakalalim. Ang babaw lang yan. Oh, third contender. Pak. Oh, ganda ng langoy. 10 out of 10. So, ayan. Oh, diba? Tinitingnan ko lang yung ilalim kasi ang ganda. Tapos, nagpunta kami banda dun sa may medyo malayo-layo. Ay, yung mga nakikita namin, no, seaweed. Tapos, may mga maliliit na isda na hindi naman ganun nakita sa camera. Pero meron yan. Ang huling contender, oh, diba? Lubog lang ang atake niya. Ayan, sila Papa. Nagtitingin-tingin sila ng ng mga seaweed. Kasi nai-enjoy sila sa mga isda. Tsaka medyo malalim ito dito sa part na to. Eh ako wala na ako yan sa dagat. Nandun ako sa buhangin kasi nilalamig na ako yan, te. Kasi yan, si DJ na yung kumukuha ng mga video na yan. Kinukana niya yung ilalim. Kasi ang ganda pala, te. Grabe, oh, tignan mo. Ang linaw. Nakakatuwa. Okay, may winner na tayo. Oh, ayan, ang final stroke niya. Pak, pak. Ganda ng langoy. Okay, tama na yan, pak. Go. 1:40 p.m. na, no. Ayan, pauwi na tayo. Ang lungkot na ulit, wala na. Pero mas nalungkot kami kasi ang alon pa din. Mga 3:30 p.m. nakauwi na kami sa bahay. Yung dalawang to, naglalaba pa din. Everyday sila naglalaba, actually. At dyan na nagtatapos yung day 3 namin sa Sibuyan Island. Meron ulit kami pupuntahan ng day 4, which is bukas. So, abangan nyo na lang sa second video na i-upload ko. Thank you for watching, babush! Bago pala lahat, shoutout po pala kay Bike Tayo 7055. Thank you po sa panonood ng vlog namin sa YouTube. Ride safe po!